Magandang araw po sa lahat ng ating manonood at tagapakinig. Ako po si Doc JC, isang practicing general surgeon sa Laguna Holy Family Hospital. Sa araw na ito, tatalakayin po natin ang tungkol sa appendicitis. Mabilis na history and trivia lang tungkol sa appendicitis. In early 18th century, si Dr. Claudius Amyad ang unang surgeon to describe a successful appendectomy. Noong taong 1982 naman, si Dr. Kurtzem, a German gynecologist and pioneer in minimally invasive surgery, reported on the first laparoscopic appendectomy. Sino ang nakakakilala kay Harry Houdini? Si Houdini ay isang sikat na magician at escape artist who allegedly received a blow in his lower abdomen as part of his performance act. A day after, he presented with abdominal pain and fever. He was seen by a doctor and diagnosed with acute appendicitis and advised immediate surgery. However, he refused medical intervention and decided to continue with his series of performance. After a few days, he was hospitalized at Detroit's Grace Hospital, where he died of peritonitis at the age of 52. Dadako na po tayo sa ating main topic. So ano nga ba ang appendix? Ang appendix ay bahagi ng ating bituka na matatagpuan sa cecum or unang bahagi ng malaking bituka. Dati ang alam ng karamihan, ang appendix ay walang silbi sa ating katawan. Ngunit nakita sa mga pag-aaral na meron itong kinalaman sa development and preservation of gut-associated lymphoid tissue na may role sa immune response sa ating bituka. Ang appendix din ay nagsisilbing tahanan ng intestinal flora or good bacteria sa ating bituka. Ngayon ang tanong, ano nga ba ang appendicitis? Ang appendicitis ay ang pamamaga ng ating appendix. Base sa statistics, mas madalas nangyayari ito sa mga kalalakihan kumpara sa mga kababaihan. Madalas din ito nangyayari sa mga pasyenteng may edad 20s to 30s. At sa kabuuan, it is the most frequent emergent abdominal surgery sa buong mundo. Papaano nga ba nag-uumpisa ang appendicitis at ano ang mga nagiging sanhi nito? Ang lahat ng ito ay nag-uumpisa kapag nagkaroon ng pagbabara sa lumen or daluyan papunta sa appendix. Sa mga matatandang pasyente, ang kadalasan nagiging sanhi ng pagbabara ay ang mga sumusunod. So yung picalit or yung tumigas na dumi, maliliit na buto or foreign body, at parasite or bulate. So kung makikita nyo dito sa picture na to, itong nasa left side na to, ito yung appendix. Nung pinutol na yung appendix, yung mga maliliit na puti na yon, yun yung bulate. So pwede siyang humarang doon sa daanan, pwede mag-cause ng obstruction, leading to the development of appendicitis. Para naman sa kabataan or children and adolescent age group, meron tayong tinatawag na lymphoid hyperplasia. Ang lining or dingding ng ating bituka, kasama na ang appendix, ay may tinatawag na lymphoid follicle, kung saan ito ay may role pagdating sa immune response. Kadalasan itong lumalaki during adolescent period or di kaya as immune response sa viral infection tulad ng adenovirus and measles. Kapag lumaki at namaga ang mga lymphoid follicle na ito, maaaring itong magdulot ng pagkipot or pagbabara ng daanan papunta sa appendix at maging sanhi ng pagkakaroon ng appendicitis. Matapos magkaroon ng pagbabara ng appendix, kasunod na nito ang pagkakaroon ng increase in intraluminal pressure, impaired venous drainage, mucosal ischemia, leading to bacterial growth and translocation, then gangrene and possible perforation. So, ano nga ba ang clinical history and presentation ng appendicitis? Ang pinaka-common ay ang pananakit ng tiyan. Kadalasan, nagsisimula sa sikmura o di kaya paikot-ikot sa paligid ng pusod
hanggang sa mag-localize ito papunta sa kanan at babang bahagi ng ating tiyan. Ang iba pang simptomas ito ay ang pagkawala ng ganang kumain, pagsusuka, at lagnat. Ang physical examination ay isang mainam na paraan para makatulong sa diagnosis ng appendicitis. So, ang mga sumusunod ay ilan lamang sa mga common physical examination na isinasagawa ng mga doktor. So, number 1, direct and rebound tenderness, kung saan meron localized tenderness sa right lower quadrant area habang nakatuon or pagtanggal ng kamay ng doktor. So, number 2 naman, yung Robsing sign, kung saan may tumutugon na sakit sa right lower quadrant area habang ang examining hand ng doktor ay nakatuon sa kaliwang bahagi ng tiyan. Ang laboratory examinations ay ginagamit ng mga doktor in correlation to the history and physical examination. Ginagamit rin ito to rule out other possible diagnoses maliban sa appendicitis. Sa complete blood count or CBC ay leukocytosis count of 10,000 cells per cubic millimeter is already an indication of early infectious process. Ang mas mataas na WBC count sa isang pasyente na may clinical impression of appendicitis ay maaaring magpahiwatig na ito ay may complicated type of appendicitis tulad ng gangrenous o di kaya ay perforated appendicitis. Ang urinalysis naman or examination sa ihi ay ginagamit to rule out other causes of abdominal pain tulad ng urinary tract infection or UTI o di kaya ay nephrolithiasis or bato sa kidney. Ang pregnancy test ay napaka-importanting test sa mga kababaihang nasa edad ng pagbubuntis dahil mayroong mga kondisyon na may kinalaman sa pagbubuntis na maaari mag-present as abdominal pain tulad ng ectopic pregnancy. Ang imaging test ay madalas isinasagawa sa mga pasyenteng may equivocal presentation or unusual history and physical examination not consistent with the diagnosis of acute appendicitis. Sa imaging test, meron tayong abdominal CT scan, ultrasound, and MRI. Sa kanilang tatlo, si CT scan ang may pinakamataas na level of sensitivity and specificity o kakayahang makadetect ng appendicitis. However, si CT scan merong exposure sa ionizing radiation, kaya hindi ito recommended sa mga patient na bata o buntis. Nangangailangan din ito ng paggamit or pag-inject ng contrast, kaya hindi rin ito maaari sa mga pasyente na may allergies sa contrast. Ang CT scan din ay di hamak na mas mahal kumpara sa ultrasound. Si ultrasound naman, siya ang may pinakamababang level of sensitivity and specificity to detect appendicitis. Ang kagandahan lang kay ultrasound kumpara sa CT scan and MRI, mas readily available ito sa majority of health facilities and diagnostic centers. Di hamak rin na mas mura ito kumpara sa CT scan and MRI. At dahil wala itong ionizing radiation, mas naaangkop itong gawin para sa mga bata at buntis na pasyente. Ngayon, meron ng good history and thorough physical examination consistent with appendicitis. Meron na ring laboratory test and or imaging study to support the clinical impression and to rule out other disease entity. Ang tanong, ano nga bang dapat gawin at ano ang gamutan kapag ikaw ay na-diagnose with appendicitis? Pag ikaw ay na-diagnose with acute appendicitis, ang standard of care pa rin dyan is appendectomy or operation. Kaso, hindi pa rin nawawala yung tanong ng mga pasyente at kamag-anak ng mga pasyente kung okay lang bang wag operahan, pwede bang antibiotics na lang or pain reliever na lang. Marami ng mga pag-aaral and clinical trials para pagkumparahin yung role ng non-operative management versus surgery or yung appendectomy.
sa mga patient na adult diagnosed with acute appendicitis. At napag-alaman sa isang published meta-analysis na yung mga patient na nasa non-operative group, kadalasan nagde-develop sila ng complicated form of appendicitis, kaya ang ending, naoperahan pa rin sila. Papaano nga ba isinasagawa ang operasyon para sa appendicitis? So kasalukuyan, meron tayong dalawang approach, ang open appendectomy and laparoscopic appendectomy. Parehas lang ang goal ng dalawang approach na to. Yon ay tanggalin ang namamagang appendix. Sa open appendectomy, nagsasagawa ng hiwa ang doktor or surgeon sa tiyan upang hanapin at tanggalin ang appendix. Maraming pamamaraan sa paghiwa at kadalasan nagbabase ito depende sa uri at severity ng appendicitis. Kung ikaw ay may uncomplicated appendicitis at walang history ng previous operation, maaari magsagawa ng incision sa right lower quadrant area. Ngayon, kung ikaw naman ay may history ng previous operation tulad ng cesarean section, maaaring gamitin ang parehong site of incision na ito instead of creating a new site of incision. Para naman sa mga pasyente na may ruptured appendicitis with generalized peritonitis, kadalasan mas nangangailangan ng mas mahabang hiwa para ma-expose mabuti ang loob ng tiyan upang matiyak na wala nang naipon na nana or infeksyon sa ibang bahagi ng tiyan or bituka. Ang open appendectomy ang preferred approach for complicated appendicitis with generalized peritonitis. Ang open appendectomy rin has a shorter operative time compared sa laparoscopic. And ang isa sa kagandahan nito, yung open appendectomy can be done under regional or spinal anesthesia. So magbe-benefit dito yung mga patient na cannot tolerate general anesthesia. Ang isa rin sa advantage nito, yung open appendectomy has a lower hospitalization cost. Sa laparoscopic appendectomy naman, parehas lang din ang goal. Hanapin at tanggalin yung namamagang appendix. Pero instead of doing long incision or yung mahabang hiwa, maliliit na butas lamang ang kailangan. Sapat para makapasok yung mga instrumento para maisagawa yung operation. Sa laparoscopic appendectomy, pwedeng 3, 2 or 1 butas lamang. So kung makikita nyo dito sa picture, ito lang yung butas niya. 1, 2, 3, and dito naman sa isa, sa pusod lang. So isa lang. Sa laparoscopic appendectomy, ito ang ilan sa mga advantages niya versus sa open appendectomy. So number 1, less post-operative pain. Dahil nga sa laparoscopic appendectomy, nangangailangan lang ng ilang maliliit na butas, mas less ang pain nito after ng surgery compared mo sa open. Number 2, again, dahil nga mas maliliit lang ang hiwa, mas less ang surgical scar nito in the future. Number 3, kadalasan mas maikli ang hospital stay nila kumpara sa mga patient na nag-undergo ng open appendectomy. And lastly, early recovery and early resume to work. Yun lamang po. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanood at nakinig. I hope meron po tayong natutunan sa lecture na ito. Kaya ngayon, kung ikaw ay nakakaranas ng pananakit ng tiyan, ugaliing kumonsulta at pumunta sa inyong mga doktor para kayo ay ma-evaluate mabuti at mabigyan ng tamang lunas. Salamat.